It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. So guys, nandito ako sa coffee shop. So ang pangalan ng coffee shop na to is The Matcha Tokyo. And kaka-discover ko lang ito nito today kasi naghahanap talaga ako ng lugar kung saan ako pwede mag-vlog. Ito yung nakita ko talagang tahimik. So for today's video, gusto ko lang ikwento sa inyo kung paano ko ba binild yung video production agency ko from scratch. So I literally started from very little knowledge. I started back in 2023. That was November. So kwento ko lang kung paano ba nang simula ang lahat. So college student ako noong 2023. Medtech student to be specific. I dreamed of becoming a doctor and everything changed when nagbago mindset ko. So may nakita akong isang opportunity and I took a risk. I dropped out of college. I grabbed this opportunity and doon ako nag-start mag-take action. So nag-enroll ako sa isang coaching program. Doon na talaga nagbago ang lahat. So nag-grind ako na nag-grind. I had no massive results for months. Meron namang mga wins pero hindi siya malaki. So, kwento ko lang kung paano ko ba nakuha yung mga first clients ko. So, ang pinaka-first step talaga sa lahat is mag-aral ka ng isang high-income skill. So, aralin mo yung service na i-offer mo sa mga clients. So, first step ko is nag-aral ako ng video editing. Kasi yun yung first service ko. Ngayon kasi marami na akong ino-offer na services. Script writing, filming, video editing. Pero nung nagsisimula ako is video editing lang. Doon kasi sa coaching program na yun is ang tinuturo nila yung concept ng business model. Kung paano ba nag-work yun. Tinuturo nila kung paano ba kumuha ng high-paying clients, kung paano ba mag-hire ng mga employees. And then, yun lang yung tinuturo nila. Pero yung service mismo is kailangan mong aralin mag-isa. Kailangan mo mag-self-study. Gusto mo mag-aral ng mga services, mga skills. Marami sa YouTube. So, if gusto mo mag-aral ng video editing, marami sa YouTube. If gusto mo graphic design, marami sa YouTube. If gusto mo Facebook ads, marami sa YouTube. So, andyan lahat. Ang tawag nga namin dyan is YouTube University. So, paano ko nakuha yung mga first clients ko? Like I said, inaral ko muna yung service and then binild ko muna yung portfolio ko. So, yun yung next step. Build your portfolio. So, nag-edit ako ng maraming videos and kinompile ko lahat yun sa Google Drive folders. Inorganize ko lahat. So, nag-ipon ako na nag-ipon, nag-test edit ako, nilagay ko sa portfolio yung na-edit ko, hanggang sa na-build ko na yung portfolio ko. So, meron akong video dito sa YouTube kung saan pinakita ko kung paano ko binild yung portfolio ko. Tignan nyo na lang sa mga videos ko. So, nag-outreach ako na nag-outreach and ang pinaka-first ever client ko is Pinay. And ano siya, sales executive from, hindi ko na sasabihin yung brand ng kotse, pero nagpo-promote siya ng mga kotse. And nag-edit ako ng mga car vlogs niya. So it's a good stepping stone for me. Kasi marami akong natutunan. And after that, after doing more outreach, may na-meet akong isang barbero from the US. And nag-vlog din siya whenever ginugupitan niya yung mga customers niya. Pina-vlog niya yun, may mga montage. And doon ako talaga natutong mag-create ng very engaging hook. So yung mga ibang videos na is naka-generate ng millions of views. And ginamit ko yun, sinabi ko sa mga outreach na, hey, I got this guy millions of views. So, naging credible ako doon. Like, tumaas yung credibility ko sa mga potential clients. So, outreach ako ng outreach until one day, nakakuha ako ng isang premium client from the US. So, full-time client ko to until now. And doon na talaga nagbago yung buhay ko. Kasi premium client siya. So, sa first 3 months ko sa client na yon is ako talaga nag-edit ng videos niya. Sobrang daming workload. Doon ako nasanay. One day, na-realize ko na lang na kailangan ko na mag-hire ng editor. So, nag-hire ako ng editor. Yung first editor ko doon, hindi nag-work out. Kasi, yun nga, sa skills.
Nakakuha pa ako ng isang editor. So, nung na-secure ko na yung editor, may gumagawa na talaga ng job. Nagkaroon ako ng time ulit na mag-outreach ng new clients. Until many months na ang lumipas, I think kada 2 months, kada 3 months, is nakakakuha ko ng new client. So, unti-unti ko siyang na-build until right now, I have 5 clients. So, ang process lang na ginagawa ko, kukuha ko ng editors, sasabihin ko sa kanila, standby ka muna, kasi waiting pa ako sa workload na ipapagawa sa iyo. And then, sa ilang araw na yon mag-outreach ako, and makakakuha naman ako agad ng clients, and yun na yung ipapagawa ko sa mga editors. So, kuha ko ng editor, kuha ko ng clients, papagawa ko yung job sa editor, and ako is nagpo-focus lang ako sa pag-outreach. So, I'm not gonna lie, ang pinaka-biggest struggle ko talaga sa lahat is hindi paghanap ng clients, kundi paghanap ng maayos na editors. So, maraming skillful na editors dyan, maraming skillful na employees dyan, na contractors. Pero, ang mahirap hanapin is yung ugali. Mahirap maghanap ng polite na tao, mahirap maghanap ng honest, mabait, mahirap maghanap ng magaling sa communication. What I mean by communication is mabilis mag-reply. Like, sobrang hirap maghanap ng ganyan. And yun yung naging biggest struggle ko. Until now, yun pa rin yung biggest struggle ko. Pero I'm very confident to say na yung mga team members ko ngayon is sobrang okay sila. Pero luckily, nung nag-post ako ng job post, I think a few days ago, is sobrang daming nag-apply. As in, I think 50 plus. So, good yun kasi marami kaming choices. So, yun yung ginagawa namin. Iga-grind namin siya ngayon January para pag February, pwede na ako mag-outreach ng new clients. May gagawa agad ng job. Pero guys, yun talaga yung biggest struggle ko sa lahat. And alam ko yun din yung magiging biggest struggle nyo. Kasi sobrang hirap talagang maghanap ng maayos na mga tao na mag-join sa team nyo. So, paano ba kami nag-hire ng mga editors? So, simple lang. Pupunta lang kami sa Facebook. Magpo-post kami sa mga groups. Job post, of course, we are hiring. Ito yung salary range. Ito yung mga kailangan naming skills. So, mag-send kayo ng CV, resume, and portfolio sa email na to, yung company email. And then, dun namin titignan lahat. So, like for example, ngayon, nabanggit ko nung nakarang araw is nag-job post kami sa groups. And then, guess what? 50 plus applications. So, we have to review everything. May mga na-review na kami doon. And may interviews na this coming week. So, ang process namin dyan, pipiliin namin yung mga the best. For example, 20 yun. Sasabihin namin sa kanila, mag-test edit kayo. Titingnan lang namin kung totoong magaling kayo. Doon sa test edits na ginawa ng 20 na yun, for example, pipili kami ng mga top 10 best or let's say kung 5 lang yung magaling talaga or depende. Doon namin ipa-final interview yung mapipili namin. Of course, titignan namin yung ugali, communication, kung okay ba siya. Tatest namin ng 1 buwan. So, talagang, kumbaga, pag pupunta ka sa kumpanya, kahit saan naman yan, is pinipili talaga nila yung best. So, ganun din yung process na ginagawa namin. Talagang pinipili namin yung the best. Magkakaroon ng 2 series of interviews. First is initial, and then final. So, yun yung process namin. The reason why 2 interviews lang is para mabilis. Hopefully, dun sa 50 plus na yun, and I'm sure naman na meron dun talagang magaling. And sana, this coming February is meron na kaming new team members. Talagang excited na ako. And ang isa sa mga pinaka-lowest moment ko dito sa pag-build ng aking agency is nung time na nawalan ako ng clients. Yun na yung time na kumikita na ako ng malaki. So, 6 figures na yung kinikita ko nun. And then, bumalik siya sa 30,000 per month. So, yun yung lowest moment ko. Imagine, kumikita ka na ng 6 figures and then babalik ka sa 30K. Talagang may panghihinaan ka ng loob nun. Pero I did not give up. Of course, alam ko naman na yung galawan. So, nag-grind pa rin ako ng grind hanggang ayon. Yung isang client ko, bumalik sa akin. And then, nakakuha pa ako ng more clients. So, yun yung maganda guys, na if alam mo na talaga yung ginagawa mo, kahit bumagsak ka, kahit mawalan ka ng lahat ng clients,
is kayang-kaya mo ulit bumangon. Kasi alam mo na yung concept, meron ka ng skill set, and alam mo na yung ginagawa mo. So if ever man mawalan ako ng clients ngayon, mawala lahat yun, kayang-kaya ko ulit bumangon. Yun yung maganda if talagang nag-grind ka sa pag-develop ng skill set mo. Pagdating naman sa paghahanap ng clients, dalawang platforms ang paborito ko. So yung isa online jobs, and yung isa Upwork. So kung makikita nyo, yung ID proof ko is verified na ako. So dito rin, kung makikita nyo, verified na. May blue check mark na. And dito lang ako naghahanap ng client. So punta ako dito, search ko lang yung job title. Ano bang hanap ko? Video editor. Video editor ako. So yun yung ilalagay ko. Pili ka lang. Okay, iba-ibang rates yan. $1,500. So hanap-hanap ka lang dyan kung ano yung gusto mo. Andyan yung job description. Dito sa Upwork, same process. Ganun din. Search mo lang dyan. Yan. Mas merong mga pipiliin ka dyan. Expert, intermediate, anong price, ang habol mo. And then, mag-filter out na siya dito. Dito ka na lang pipili. Simple to understand lang naman yung concept. Magbasa ka lang ng magbasa. So, kuha ka ng clients. And then, pag nakuha mo na siya, ano bang gamit niya, kung ano man yung gamit niyang software, aralin mo yung mga ganito. So, iba-iba kasi yan. So, search mo lang kay ChatGPT kung ano ba yung best na gamitin nyo ng team nyo. So, mag-aral ka sa YouTube kung ano ba tong mga software na to, paano ba siya gamitin. So, papakita ko sa inyo yung system ng aking agency. So, guys, explain ko sa inyo. Meron iba't ibang klase ng task management software. So, isa na dyan, si Asana. For example, si client is mag-a-assign siya sa akin ng task, which is ito. Ayan, YouTube video. And ito yung mga raw files. So, dito niya nilalagay yung instructions. Pero in my case, hindi niya na nilalagay yung instructions kasi alam ko na yung gagawin ko. So, pinipaste na lang niya yung link ng raw files. Gagawin ko naman, kakopy ko tong link na to, Control-C, and then, pupunta ako dito sa task management software namin ng aking mga editors. So, andito lahat ng clients ko. Mag-create ako ng task na same sa title netong andito. Ilalagay ko dito, mag-a-add ako, kakopy ko yan, and then pupunta naman ako dito sa task management software ng aking team. So, Plaki. Actually, bagong software namin to and ma-implement pa lang to tomorrow. Pero ito kasi yung dati naming gamit. Pero may na-discover kasi kami na ito, mas maganda siya. So yan, for example, yung mga clients andito. Gagawin ko lang, i-click ko yung isa. And then mag-a-assign ako ng task dito. For example, example lang to, add item. Yung title ng task na binigay sa akin ni client. So, Tiffany episode 765, ilalagay ko lang siya dito. Then, i-assign ko kung sinong editor man yung gagawa nun. For example, ito. And then, dito yung raw file. Dito ko ilalagay yung link ng raw files. Let's say, i-copy ko yan. And then, ipipaste ko siya dito. Tapos, save. So, andyan na yan, to do. So, hindi pa niya ginagawa. Kasi kaka-assign ko lang. Pag in progress na, ginagawa niya. Tapos na, for review. May revision. Basta ito yung parang itatrack lang namin kung ano na yung progress ng edits. So kung high priority ba, high or low. Tapos yung date ng submission. So date ng submission nito is Monday. So yan na. So if isa-submit na yung outputs, dito niya ilalagay sa comments. So yan yung bagong gagamitin namin to. Lahat naman ng task management software is same concept lang. For example, ito, yan, in progress, review, revisions. Same lang din sa Monday. Ito naman yung gamit namin ng client ko. So, yan, if, for example, may task siya sa akin, yan, start, pause, done. As in, easy to understand lang naman tong mga task management software. Basta, of course, aaralin mo kung paano siya nag-work. So, nag-avail din ako ng Google subscription na 2 terabyte para sa buong team ko. Dito nila i-upload lahat ng mga natapos na nilang videos. Iba-ibang clients, organize yung folders. Meron pang mga certain parts na kailangan naming ma-improve to, like sa naming, sa pag-organize ng folders. I know hindi pa 100% okay, pero magkakaroon kami ng meeting this week to discuss kung paano ba namin ma-fix yung ganito.
para organized ang lahat. So, like I said, dito nila, for example, na-upload na nila ito dito, kakopy lang nila yung link nito and then i-upload nila dun sa task management software namin. Yung link na yon i-upload nila dito. So, ito yung finished outputs. Like, for example, finish na yung outputs, dito niya i-upload. So, pagdating naman sa quality control, meron akong COO, of course, na tinutulungan ako sa pag-check ng videos before ibigay sa clients. So, tulungan kami niyan. Minsan ako, minsan siya. Sina-check namin yung videos na inedit ng mga editors before namin ibigay sa clients. Para pagdating sa clients, is quality na siya and wala nang revisions. So, alam ko sa sarili ko naman na hindi pa perfect ang sistema namin. Marami pa akong kailangang improve. Marami pa akong kailangang matutunan. Marami pa akong wino-work out para this year is talagang maging talaga, smooth na ang collaboration namin ng team members, ng clients. And yun yung gusto ko. As of now, we're still improving things. So bilang CEO, of course, kailangan nakafocus lang dapat ako sa client acquisition, meetings with clients and team members, and talagang nakafocus lang dapat ako sa pag-build nitong agency, yung sistema niya. Kailangan yun lang yung role ko. And as of now, hindi pa ako 100% hands-off pagdating sa workload. So, as a CEO, kailangan kong maging free sa ganun and makifocus na lang sa sistema kung paano ko ba mabibuild yung company. And yeah, na-enjoy ko naman yung process. I know mahirap, pero hopefully this year is maging okay na talaga yung sistema para smooth na ang lahat. So, ang main focus ko right now is, of course, i-build ko tong Amol Productions. And then also focus on documenting the whole journey. So, itong pag-vlog ko, pag-post ko ng mga videos dito sa YouTube, sa TikTok. And yun lang yung gusto ko. Yun lang yung main focus ko. So, if you're someone na gustong matutong mag-build ng agency, mag-join ka sa community ko. So, YouTube and TikTok, andyan sa bio ko. Follow nyo rin ako sa IG, follow nyo ako sa Threads. So, meron kasi akong community, Hustlers United. And maraming andun na gusto matuto. And meron na ako talagang naka-close doon. Actually, magkikita kami and magva-vlog, magpa-podcast. And ang goal ng community na yun is dapat marami tayong andun. Kasi I'm very sure na someday maging successful ako. Itong company ko talagang maging successful. And ayaw ko lang mag-isa lang ako nandun. Gusto ko mag-build ng community na lahat talaga hungry and gusto ko lahat kami mag-win. Para pag naabot ko na lahat, hindi lang ako mag-isa, marami kaming mag-e-enjoy. Enjoy namin yung buhay. So, yun yung goal ko para sa community na yun. That's why I'm working on growing it. So, abig ako ng sabi, join kayo. And yeah, yun lang. Please join. Like and subscribe this video, of course. Ido-document ko pa lahat. And yeah, abangan niyo yung mga future videos ko. That's all. Bye.